Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsa. Sundan naman natin ang kaganapang nangyari sa round number 2. Itong game ulit na ito ang decisive sa mga laban. Round number 1, ang nagkatalo lang si Magnus at Rapport. Natalo nga si Magnus, no? Tabla sila Dingliren, MBL. Dito, puro tabla yung iba. Pagdating kay Magnus, nagkakaroon ng resulta eh. Talo at panalo lang. O, yan ang aalamin natin. Kung nakabawi ba si Magnus o sinundan pa ng masamang resulta at yun ang sinamantala ni Friedman. Yan ang aalamin natin. Sa end part, papakita ko sa inyo ang standing after day 1. Ang ginawa ni Friedman, nag D4, Knight F6 si Magnus, Knight F3, B6. Ayan, medyo nanliligaw na. Ayan na, no? G3, Bishop B7, Bishop G2, nag G6. Sabi ko na eh, nanliligaw na eh. Double fianchetto system ang ginamit, oh. Castle, D5. Ayan, napansin kasi dito ni Friedman na ang black ay delay sa pag-control sa sentro. Pero, ayan na nga, binarhan na ang sentro para di maka D5. Nag-Knight A6. Ang drawback nga lang, makukuha ka agad ng Knight ang C5 square. Knight C3, Knight C5, nag-Knight D4, E5, inatake ang Knight. Knight B3 hamon, D6, Knight takes C5, B takes C5, at nag-A3 para mag-B4, nag-Knight D7. At yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito dahil sa mga nagdaan ay may nag-try na ng Bishop A6, atake sa pawn, at may nag-try na ng A5 para pigilan ang B4. Yan, okay? O, balik tayo sa Knight D7, new move, nag-E4, F5, nag-B4. Ayan. At nag-Bishop A6, atake sa C4, nag-Queen D3, Bishop C8. Medyo naguguluhan ang desisyon dito ni Magnus. Saan ba niya talaga dadalhin ang Bishop? Nag-Knight A4 para obligahin ang C5 na mag-react. Kasi gusto ni Friedman, kumapture ka na. Nag-Knight F6. Iba ang ginawa ni Magnus. Talagang pakain na ang pawn C5 at nag-F3, patibay lang sa E4. O, teka muna ha, may karga na itong posisyon na ito. Alamin natin, ano ang mayroon kung tikman ang pawn C5 na yan? Magna Knight takes E4 daw. O di halimbawa, talagang ang hangad ng puti ay lamang ng pawn eh. Magbi-Bishop F5 at kapag nag-Queen E2, magbi-Bishop H3, Rook E1, and Queen D7. Ayan. Okay? Lamang ng isang pawn ang puti pero kapansin-pansin po sa evaluation bar, pumapabor sa black. Yan ang lalim ng world number 1. Yung makakita ng posisyon, makatanaw ng posisyon na maganda. O magbi-Bishop G4 tapos lilipat ang Bishop sa F3 tapos papasok ang Queen. Sa madaling sabi, ang compensation ng black dito ay ang mahinang light squares na mapuproduce ang puti. Okay? O balik tayo. Kaya ang ginawa ni Friedman, patibay muna sa pundasyon ng E4 at capture, nag-F4. Ayun, ito pong tira na yan ay typical na King's Indian idea talaga at nag-Knight C3. O, teka muna ulit, preno tayo. Pakain coach yung pawn sa F4, lalamang na naman ang puti. Bakit ba ayaw talaga ng puti lumamang ng isang pawn? Ito po kasi ang kapalit. May Knight takes E4. Okay, discovered attack sa Bishop. Queen takes E4, o di may depensa. Magbi-Bishop takes, Rook takes, and Queen F6. Double attack. Laging may karga ng bawi. Iyakan tayo ang puti dyan, mga kamatsas. Kaya, nag-Knight C3 na lang si Friedman at pinagtibay naman ni Magnus ang pundasyon ng F4 niya. Nag-G4, kinulos. Bahala ka dyan. Wala kang atake dyan. Sarado. Nag-H5, nag-H3, capture, at dito po mga kamatsas, nagpakawala ng excellent move si world number 1. Gustong-gustong bumawi. Tinira niya yon. Ano kaya yon? I-guess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita, nakaramdam ng Knight takes G4. Grabing sacrifice yan. No? Mainit na ulo ni Magnus. Tinagpas ng first round eh. Ayun, nag-sacrifice ang isang pyesa. Kapalit naman, later on, pag naalis ang bishop, ay yung gagapang na pawn marching dyan. Ginagawa talaga sa King's Indian yan. Bishop H3, nag-Queen D7, sinuportahan at kinapture. Ayun, tuluyan na nga na bad move na dapat daw po ang tira dito,
Rook F3 to protect the bishop. Ayan, di naman makakapture sa tore kasi nga nakapin pa yung queen eh. So pag kumapture, rook ang gagalaw. Ayan, kumpara dito sa ginawa, may tempo eh, nakasugod ka agad, nakapasok ka agad eh. King F2 para sa kagustuhang makatakbo-takbo, makatago. Queen H4 checking E2 and G4. Yan na nga yung lalim ng sacrifice. Parang tulog, parang wala lang ang dating pero nako, unti-unting gagapang yan. Nag-King D1. So tatakbo, magtatago. F3, gapang. King C2, talagang takot at takot yung King ni Friedman. Sagana sa takbo ah. O, pero, dapat daw po ang tira ay Bishop to E3. At kung mag G3, saka palang mag King C2. Ayan. Eh, kaso, syempre, kayo man ang lumagay sa puti, di ba? Parang mananakbo ng mananakbo yung King ko rin dyan kung ako yung puti eh. O, King C2, nag F2, good move. Naku po, unti-unting mararating. Malapit na. Nag Queen E2. Rook F3, another good move. Parang naging computer engine na sa huling parte. Bakit hindi nag G3? Kung ako black dito, parang gusto ko mag G3. Init na ako sa paparating na G2 Magbi-bishop E3 Timplado rin Pag nag G2 may rook takes F2 lang. May tore kasing sasalo sa ilalim eh. Ayun. Kaya pala ang ginawa dito, balik tayo, ay nag rook F3. At nag-bishop E3 pa rin si Friedman. Develop to attack the F2 pawn. Nako, hindi maka G3 kasi mabibiti ng tore. Nag-rook A F8. Battery. Eto na. Malapit na. Rook takes A7. Nag-G3 na bad move si Magnus. Ayun. Meron siyang hindi napansin, hindi nakwenta. Dito po ang tira daw ay Bishop H6. Yan ang pinakamalinis. Kakapture yan dyan, then Queen takes H6. Ito pa rin ang paparating. Yan pala ang malinis. Walang magawa yung knight. Ibaba natin knight D1 para sa kagustuhang ibagsak yan. Pero mag-G3 nga eh. G2 na paparating eh. Yun pala ang accurate Bishop H6. Kumpara sa ginawa na maagang G3, nakabawi dito si Friedman. Nag-Rook A8. Matindi yung Rook A8 panglihis. Kasi may capture na. Queen takes F3 eh. Kinapture. Bahagyang nakahinga. Queen H3, tineret ang tore. At nag-Rook H1. Nag-Rook F8. Sunod-sunod din ang mga matitinding bitaw ni Magnus dito sa bandang huli. Tindi ng tension. At nag-Rook takes H3. Ayun lang. Bumigay si Friedman. Blunderacious. Dapat daw po ang tira, Queen takes na pala. King takes, tapos Rook takes H3. Pag nag-Queen, Rook takes G3. Naku po, sino kaya makakaisip niyan? Magpapa-Queen list? Oo nga, no? Pag nag-Queen takes C4, then Rook F3 check. King E8 and B5 na dito. Kung inyo pong uunawaing malalim, yung bishop, papaano ilalagay sa eksena? Kasi kailangan ng katulong ng queen eh. 'Di ba? Walang makain na kahit isang pawns dahil suportado ng knight. Queen lang ang gagalaw diyan. Wala namang check ang queen. Ang bishop lang ang gagalaw na katulong. Paano nga makakapasok sa eksena? May bishop na nagbabantay. Yun pala, ito ang pahirap pala sa black, no? Pero still, syempre, queen yan, malikot yan, nasa kamay pa rin ng black ang pag-handle niyan. Depende pa rin sa puti kung hindi bibigay si Friedman. Kaso dito bumibigay na. Nag-Rook takes H3, bumigay Rook takes F3, di magku-queen na. Yun ang malungkot. Nag-Bishop takes F2 para mabawasan. Rook takes F2, check. King B3 and G2. Rook G3, King F7, umiwas. Bad move naman ang ginawa ni Magnus. Dapat daw po, dito ang lipat. Grabe. Dalawa lang ang pagpipilian ng liso. Bad move yung F7. Bakit? Tingnan natin, kumpara natin. King F7, C5, Bishop F8, King C4. Pagagapangin yung king doon. Bishop H6, B5, D takes, D6. Capture, B6. Aba, nakapanggulo pa ng malaon si Friedman din Rook B2, kailangang habulin yan. Nag B7, Rook B4 check, King D5. Aba, capture and capture. Nawala yung paspo ni Magnus. Ang tibay ng king,
Nag-rook B6, tiyaga mo ng depensahan ang D6 at kapansin-pansin po evaluation bar equalize kahit na lamang ng dalawang pawns dito si Magnus naka-fix naman. Naka-fix eh. Rook A2, Rook B3, Rook A7 check. Ayun, na bad move. Na bad move. Dapat daw po ang tira ay King C4. Pag chumake, pasok uli doon. Rook D4 check, pasok doon. Ayun pala. No? Nakakatakot nga lang parang pag nawala kasi yung knight, bibigay din yung pawn sa E4. Ibang usapan na po yan. Pag bumigay pa ng buong buo yung E4 eh. Ayun, balik tayo. Sa Rook A7 check, King F6, King C4 check, King D5, Bishop D2. Ayun, ang masakit. Knight E2 para walang check. Nag-Rook B3. Grabe yung mga timplahan ni Magnus ha. Rook A2. Tiniret muna. Eh ano mayroon kung capturing kagad yung D6? Mag-Rook E3. Threat, pababagsakin yung pawn sa E3. Okay, tapos may C4, C3 paparating. Grabe talaga. Hirap kalaban ni Magnus. Ang daming mga kalikot na alam. Rook A2, Bishop B4, King takes, check, King C6, and the King G5. Tingnan nyo namang mga gapang yan. Oh. Pupunta dyan sa F3 pa unti-unti. Yan ang mga binibiling tira ng world number 1. King B5, wala na. Tuluyan ng nag-collapse dito si Friedman ng walang kamalay-malay. Parang, siguro kung ako puti dito, parang okay lang eh. No? Kaso, yung gapang ng king ang ano dyan talaga eh. Rook C2, King F3. Knight C1. Galing ni Magnus sa endgame. Knight B3. O, Rook D3. Nag-Rook E2 check. Harang. O, teka muna mga kamatyas ha. Mapapatanong na naman kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? Takes. May King F3. Yung King cut off, tapos gagapang niya ng walang kalaban-laban ng Torre dyan. Okay? O, inuutakan ni Magnus sa resulta naman. Gusto niyang rook and pawn ending na outcome na maganda pabor sa kanya. Galing sa endgame. No? Knight C1 at kinapture na po King F3. Knight G1 check. Hanap ng mga gulo-gulo. Tempo-tempo E4. Galing. King D5 E3. Knight D3 checking F1 and unstoppable E2 E1 sugswang. May isang pawn pang natira. Resign po si Friedman. Pagdating talaga sa endgame, napaka-resourceful talaga ni Magnus. Mararamdaman nyo sa game talaga yung flow, no? Daming alam na mga pamilit-milit, mga ikot-ikot, dami niya na-i-imagine na magagandang dapat gawin sa endgame. Yun po ang dapat palakasin sa paglalaro natin, mga kamatyas. 'Di ba? Kapag na-master mo yung endgame, konting pitik na lang yung opening at middle game, yung endgame talagang iba ang pundasyon pag malakas sa endgame talaga. Nakabawi po si Magnus dito sa round number 2 at silipin natin ang standing after round number 2. Puro tabla pa yung iba. Nangunguna si Richard Rapport. Ayan. At pumapangalawa si Ding Liren. 1 point. Tied sila nila MBL, Kamer, Magnus at 0.5 lang si Friedman. Ibig sabihin, pagka panalo kanina ni Rapport kay Magnus, naitabla naman yung second game. Kaya leading siya. Okay, pero mahaba-haba pa ito mga kamatyas. Mahaba-haba pa. Double round robin ito. Tingnan natin kung mangangainit pa ang karburador ni Magnus. Malamig pa eh. Kumbaga sa starter, padyak na padyak si Magnus, malamig pa yung makina. O, tingnan natin kung makakabawi ang kanyang karburador at haharurot ng walang patawad na sa mga susunod na rounds. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Ayan, yung iba nakakalimot eh kasi nakikita ko po yung mga nanonood. Nandun yung mga nakasubscribe at yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Baka nakalimutan nyo lang at napapasarap lang tayo ng panonood mga kamatyas. Kaya please po, mag-subscribe po kayo. Malaking tulong yan sa channel natin. At click nyo na rin yung notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay uusok ang cellphone nyo, makikita nyo. Okay, mga computer nyo magdo-notify sa inyo yan. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.